After 3 months and 2 weeks vacation, babalik na naman ako sa Amerika. Alis na ulit si Mami. Work na si Mami. No! Babay na si Mami. No! Work lang, Mami. Babalik si Mami, okay? No! God! The night before my flight, ang hirap magpaalam sa kanila. Ang bigat at ang sakit sa dibdib. Pero kailangan mo pa rin umalis para sa magandang future nila. Bakit pa kasi kailangan pang magkalayo? Ilang taon na yun ninakaw sa amin ng panahon. No! Hug, Mami. Mag-work na si Mami Blake. Work na siya. No! Ayaw mo work si Mami? Dito lang si Mami? Tu, tada, Hmm. At ito na ngayong araw ng pag-alis ko. Madaling araw nga pala kami umalis dyan ng bahay. Ako na yung kumarga sa anak ko habang natutulog siya. Wala siyang kamalay-malay na alis na naman yung mami niya. Kung kailan nagkasama ulit kami ng matagal at napapalapit yung loob namin sa isa't isa, kailangan pa namin magkalayo ngayon. Nasa sasakyan na kami nito papuntang airport. Diyan na din namin siya binihisan at pinalitan ng pampers. Ang sakit na naman isipin na ito na yung huling araw ng pagsasama niyo ngayong taon. Makikita-kita at magsasama kami baka 1 o 2 taon pa. 6 a.m. andito na kami sa airport, Terminal 3. Dito na siguro nagsisinkin sa anak ko na aalis na ako kasi nakikita namin siya ng daddy niya na ang lungkot-lungkot na niya. Akala ko okay na ako kasi pangalawang vacation ko na to. Pero bilang isang magulang, ang sakit na makita yung anak mo na nasasaktan dahil sa pag-alis mo. 9 a.m. nga pala yung flight ko at kailangan na namin mag-check-in. Kasabay ko nga pala dito yung pamangkin ko. Nag-check-in lang kami ng mga bagahe. Pagkatapos niyan, lalabas ulit kami. Mami? Lalabas din si Mami. Wait natin. Lalabas tayo. Pagtapos namin ma-check-in yung mga baggage namin, dali-dali kaming lumabas habang may oras pa. Usually ganito talaga yung ginagawa ko. I-check-in ko muna yung mga dala ko tapos lalabas ulit ako para makita sila. Pero saglit na lang kami niyan kaya sinusulit ko na yung oras. Kasi pipila pa kami sa napakahabang immigration tapos pupunta kami sa gate number namin. Ito yung mabigat na part. Yung nagmamadali kayong magyakapan kasi kailangan mo nang pumasok sa loob. Yung sinusulit mo yung bawat segundo kasi alam mo ilang taon na naman bago maulit to. Dito ako naiiyak, hindi ko napipigilan yung luha ko kapag papasok na ako. Yung sinasabi mo na lang din lahat para pagaanin yung loob nila kahit nadudurog ka na rin. Ang sakit pa dito nung nagpapaalam na ako sa kanila. Yung nagbababay na rin yung anak ko kasi nagsingkin na sa kanya na aalis na ulit yung mami niya. Pagkababay niya pa sabay talikod niyakap niya yung dada niya. Pumasok na nga kami dyan at naglakad na kami papuntang immigration. Yung pamangkin kong to, baby pa lang din siya nung umalis yung mama niya, yung ate ko. Pero ngayon 11 years old na siya, ngayon pa lang siya pupunta ng Amerika. Nagka-problema din kasi sila sa gitna ng pagpoproseso ng mga papeles niya. Sana hindi mangyari kay Blake to at makuha ko na agad siya. Pero masaya ako para sa kanya dahil after how many years ng paghihintay, makakasama na namin siya sa Amerika. Pagsakay nga namin ng airplane, nagbigay agad sila ng meal. Dahil 12 hours yung flight namin from Manila to San Francisco, California. Pagkatapos namin kumain, natulog lang kami. Pagkagising namin, 5 hours remaining na lang, nagbigay ulit sila ng snacks. Ganyan talaga kapag international flights. Pagtapos kong kumain, wala akong nagawa kundi panoorin yung mga video namin. Naging emotional pa ako habang nasa airplane kami. Namimiss ko kagad yung mag-ama ko. Ilang sandali pa, nagbigay na naman sila ng food. Palanding na kami nito sa San Francisco, 43 minutes remaining na lang. Grabe, tignan nyo kung gaano kalayo yung pagitan namin. Sana sa susunod na pag-uwi ko kasabay ko na sila pabalik. After 12 hours flight, palanding na kami niyan kaya gulo-gulo yung buhok ko. Nasa Amerika na kami nito kaya may data na ako. Nag-work lang si Mami. Work lang si Mami Blake. Work lang si Mami. Harap ko si Mami. Pagbukas ko ng phone ko, ayun yung bumungad sa akin. Kanina pa ako hinahanap ng anak ko, pero andito na ako sa San Francisco. Dito kasi yung port of entry ng pamangkin ko. Dito ulit kami sa immigration. Pagkatapos namin makalagpas sa immigration, kinuha ko na yung mga baggage namin. Tag 2 check-in baggage nga pala kami. Tapos tag 1 hand carry luggage. Back to being strong independent woman na naman ako nito.
Pagkatapos namin makuha yung mga baggage namin, dito na namin dinala dahil may connecting flights pa kami. Naghintay lang kami ng onte dito sa gate namin. Dahil nag-stop over lang kami, ang next flight namin San Francisco to Texas. Andito na kami sa second flight namin. Ganito talaga kapag international flights, lalo kapag papunta ng Amerika. Madaming stopover dahil malayo. Bye-bye. 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 Love you. Love you. Again, in order to close, Blake. again, we must have all passengers in their seats with their seatbelts fastened. Thank you. After 3 hours flight, andito na kami sa Texas. 3 hours layover namin dito. Ang next flight namin, Texas to Jacksonville na. Sa mga oras na to, tulog na yung mag-ama ko. After 3 hours of waiting, boarding na kami pa Jacksonville. Finally, ilang oras na lang makakapagpahinga na kami. Pagbaba ko ng Jacksonville, gabi na. Sa Pilipinas, umaga naman. Isa pa yung mahirap kapag LDR, magkaiba kayo ng oras. Kaya ngayong kasal na kami, sisikapin ko talaga na ma-file na sila this year. Para napaprocess na yung papers nila at magkasama-sama na kami. Anyways, andito na nga pala kami sa Jacksonville, Florida. Masaya din ako para dito sa pamangkin ko dahil ang tagal niya ring hinintay na makapunta siya ng Amerika. At pagbaba nga namin, naghihintay na yung mama niya at ang mga kapatid ko. Gabi kasi kami dumating niyan kaya wala masyadong tao tapos yung isa kong ate galing pa sa work. Ito naman yung bunso kong kapatid na lalaki. Finally, magkasama na rin silang dalawang magkapatid dito. Ang tagal din nilang nawalay sa isa't isa. Yung batang lalaki kasi dito na pinanganak yan ng ate ko. Pagtapos nilang i-welcome yung pamangkin ko at mag-picture-picture, dinala na rin namin yung mga bagahe namin sa sasakyan para makauwi na rin kami. And finally, andito na kami sa bahay. See you on my next vlog. Bye!